Okay, mga kapatid, dito muna tayo ulit. Ano na ang update kay Ginoong Torre? Ito kasi ang title, mga kaibigan. Heto na, Marcoleta na sampulan si Torre. Ayan, ano kayang meron doon? No? Bakit si Marcoleta? Binawian ng lisensya? Tanong ha, patanong po yan mga kapatid. Na karma kay Tatay Digong dahil sa ginawa niya kay Tatay Digong. Siya ho ang ano, di ba? Lalo na din sa may dahil tuloy. Sa ano, yung sa KOJC din. No, grabe din, halos madugo ang nangyari ho doon. Hindi maganda kumbaga. Para lang sa kapangyarihan, ewan ko kung bakit ginagawa ni Torre yung ganito kahit alam niya ng mali. 'Di ba? Sinabi niya nga doon, walang baril, walang ano, pero meron naman. No? Sabi rin ng pangulo 'yan, parang flood control din. Meron daw na overwhelm lang tapos nung tinignan niya, ni isa walang hollow blocks. Kengkoy talaga tong administrasyon ngayon mga kapatid. Galing ito sa ating Pinas News Insider. Nasa description niyan. I-subscribe niyan. Then naghahatid din niyan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. At dito habang piniplay ho natin, pwede nyo nang i-like at mag-comment kayo ng Duterte pa rin. Okay. I-play na ho natin ito. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tila tunay na digital na talaga ang karma. Matapos ang iba't ibang skandalong kinasasangkutan at tila mga palabas na hindi na nagustuhan ng maraming Pilipino. At lumabas ang balitang kinumpirma ng Malacanang Palace sa pamamagitan ng isang memo na official nang tinanggal sa kanyang pwesto bilang hepe ng Philippine National Police o PNP ang general na si Nicolas Torre III matapos ang biglaang kautusan na ipinababa mismo ni Marcos Jr. Kaya taong bayan nanawagan sa mundo ng social media at sa palasyo na sana'y tanggalan na di umano ng lisensya ang sinibak na pagka-PNP chief na si Nicolas Torre III. Gaano kaya katotoo ang balita na ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos mag-viral sa mundo ng social media ang tila malapresidenteng grand entrance na nangyari kung saan kitang-kita sa video na tila ibinida pa ang mga sasakyan ng Philippine National Police para lamang sa tila malapresidenteng grand entrance ng kontrobersyal na General Chief ng PNP na si Nicolas Torre III. Ba't may pagganito? Kapal naman ng sasakyan tsaka yung gulong. Bakit? Parang ngayon lang ako nakakita ng ganito. Hala, kailangan pa talaga rarampa palang presidential, ano? May ganun ba? Para ako ngayon lang ako nakarinig ng ganyan, ha? Kumpirmadong tuluyan ng pinatalsik sa pwesto. Ito ang nakakagulat na balita na tila gumimbal sa lahat ng social media platforms at maging ang media kung saan ay tuluyan ng pinalayas sa kanyang pwesto bilang hepe ng Philippine National Police o PNP ang kontrobersyal na general matapos ang biglaang pag-uutos ng palasyo na siyang pinirmahan mismo ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Tila sunod-sunod ng araw ang karmang dumarating sa buhay ng kontrobersyal na general dahil kamakailan lamang tila tuluyan ng nilaglag at pinatalsik sa kanyang posisyon bilang hepe ng PNP ang nasabing general dahil sa isang biglaang utos at direktibang galing mismo sa loob ng Palasyong Malacanang. Wala mang opisyal na rason o mga detalyadong impormasyon kung bakit pinalaya si Torre sa pagka-PNP chief, ngunit isa lamang raw ang ibig sabihin nito. Di umano na agad na ipinagsabalutan si Torre matapos sa mga iba't ibang kontrobersyal na kinasasang... Teka. Ano yung nasa kaliwa ni Torre? Kamusta naman yan? Di ba spokesperson yan ni ano? Mukhang mawawala na rin yan sa spokes, no?
Laging nakadikit yan sa lahat ng camera. Laging nakikita yan ng hepe ng PNP. Hindi man nagbigay ng malinaw na paliwanag sa pagkakatanggal ni Nicolas Torre III bilang hepe ng PNP. Ngunit tiniyak ni Lucas Bersamin na ang pagkakatanggal nito sa pwesto ay effective o agad-agad. At mukhang tila binigyan ng ultimatum na ibigay na ang kanyang mga bagay na dapat i-turn over sa bagong susunod na hepe ng PNP. Sir, itatanong ko yung tanong din ng marami. Ano yung reason bakit inalis po si General Torre? Precisely because we are a country of laws and not of men, that the institutions must be larger than the people who run it. Country of laws. And in this case, tuloy-tuloy na natin, the President saw it necessary that the institution of the PNP and the NAPOCOM be upheld as according to the spirit of the law as it was created. Sa madaling salita, abang nag-i-English siya doon, sa madaling salita, sa totoo lang, nagtalo sila. Iba yung pananong ni Remulla, iba rin yung kay Torre. Kasi si Torre, nag-appoint ng walang pirma nitong Napolcom ata o ng presidente. Matapos ang balitang ito ay hindi naman nakapagpigil na magkomento at nanawagan na ang taong bayan sa mundo ng social media at tila gustong patanggalan di umano ng lisensya ang general matapos ang iba't ibang kontrobersyal na kinasasangkutan nito bilang hepe ng PNP National Police. At ayon pa sa kanila, ayan na, sunod-sunod na ang karma na dumarating sa mayabang na general na yan. Dapat bilang matanggal sa kanyang posisyon ang tanggalin sa kanya, kundi pati na rin ang kanyang lisensya dahil hindi niya deserve na maging pulis. Walang konsensya at walang puso ang general na yan. Walang awa niyang iligal na dinampot na lang basta-basta ang dating presidente ng Pilipinas na si Tatay Digong na napakatanda at siya lang ang presidente na tunay na nagpabago sa Pilipinas at tunay na nagmamahal sa taong bayan. Kahit sana yung konsensya na lang niya ni Torres na dun sa ginawa niya. Or halimbawa, inutusan siya. Sana, ay hindi ko kaya. No? Wala, tinuloy niya pa rin na siya yung mag-aano kay Pangulong Duterte. Dapat magdusa rin ito. No hate tayo sa personal na buhay para kay Torre. Para sa akin, dapat niyang pagdusahan yung ginawa niya kay Tatay Digong. Hindi ho talaga maganda. Kahit saan tignan mong anggulo, hindi maganda. Ngayon, ikaw, kung sasabihin mo dapat lang, kulang ka sa pag-unawa. Kulang ka sa pag-unawa dahil hindi mo alam ang sitwasyon. At bilang isang matanda na, no? Kulang ka sa, sabihin na lang natin bobo para mas masakit. Totoo naman Bugok lang ang masasang-ayon sa ginawa po ni Torre. Yan lang ang masasabi ko dyan. Napakatinuho ng presidente natin bago po yung Marcos ngayon. Yung Marcos ngayon, di ko alam Di ko alam. Hollow blocks lang. Patatanim. Tutubo agad tapos anihin. Pag-ipon ng tubig. Kung ano-ano ang mga kapalpakang naririnig natin sa kanya. Hindi ho ganyan yung presidente natin dati. Napakatinuho ng presidente natin dati. Kaya dapat matanggalan na yan ng lisensya para hindi na pamarisan pa. Ayan na, digital talaga ang karma. Pinalikan na si Diwata ng gaba sa ginawa niya kay Tatay Digong. Dapat lang talaga mapatalsik siya sa pwesto dahil sobrang nakakahiya na ang PNP. At tila wala ng tiwala ang taong bayan sa PNP nang dahil kay Diwata. Kaya panawagan namin na dapat hindi lang sa pwesto matanggal sa kanya, kundi pati na rin ang kanyang lisensya para hindi na pamarisan pa ng mga susunod na PNP chief. Kaya ang masasabi namin ngayon sa kanya ay deserve niya yan. Sunod-sunod na ang karma sa kanya. Hindi pa lang yan. Dapat tanggalan na yan ng lisensya para tuluyan ang mawala sa PNP. Hindi na pamarisan pa ng mga pulis. Talagang nasampal siya sa pahayag ni VP Sara na ang gaba di Jude magsaba. Sana'y maging aral mo yan, Diwata. Sa kabila ng ginawa mo sa amo mo, ay ayan, nilaglag ka pa rin sa huli. Ano kayang kadramahan ng palabas ng palasyo ngayon? Bakit biglaan kang tinanggal sa pwesto? Parang kaduda-duda ang galawan ngayon ng Marcos administration. Para lang ba pagtakba ng kontrobersyal na issue ngayon na flood control o para ilagay ka sa NBI? Pero ang magandang balita ngayon ay sinibak ka na at nilaglag ka ng amo mo. Sunod-sunod na yan. Bire mo 3 buwan lang. Pinakamabilis na serbisyo. Parang katulad ng 3 minutes o 5 minutes response. Ay matatanggalan ka ng lisensya. Yan ang gaba na dapat mong malalasap. End quote. Tama.
Ito po ang ating magiging topic ngayon. Shout out, Ako, Kuya Coach Oli. Napakaganda ng mga balita ngayon. Torre, naninilaw na. Yung pambihira si Torre. Mukhang nagkahepa. Torre, naninilaw na. Pangalawa, Torre, nanindigang hindi magre-resign. Sabi ko sa inyo, makapalang mukha niya si Torre. Pangatlo, John Vic, napikon kay Torre. Sabi ko, may away talaga yan dalawang yan. Nagkakapikunan yan ito, pag-usapan natin yung mga, unahin na natin itong mga idol ng mga buang. Sige, pasok, Torre. Matapos ang biglaang pagsibak sa kanya kahapon sa kamera, unang nagpakita sa media si dating PNP Chief Police General Nicolas Torre. Nagpunta roon si Torre para bisitahin si ML Party List Representative Laila de Lima. Yun, sinasabi ko sa inyo. Ano kaya meron dun? Ba't kaya pumunta yung birthday, di ba? Pag ikaw na-depress, merong nagmukha kang tanga sa publiko, ikaw ay sinibak, ikaw ay tinanggal, di ba? Sino una mong pupuntahan? Di ba? Siyempre, yung mga importante sa buhay mo. Alam mong makakatulong sa'yo. Or yung mahal mo sa buhay. O yung pagka-depress mo, yung pagka-stress mo. Doon ka una pupunta. Jonel! Okay. Dumira si Torre. Siguro nakita nito. Baka walang driver. Kasi siyempre matagal na kulong to si Dilima. Baka naghirap, naiwan ng driver. Ay, baka naman. Dilima. Yun naman. Sis! Baka naman pwede akong driver. Siguro, medyo hindi naman ako nanalayo sa itsura ni Jonel. May ano pa naman to. Ano ba ang weakness sa driver ni De Lima? Sige, kayo na sumagot. Hindi na ako, ha? Kayo naman. Hindi ako parating lang nagsasalita dito. Dapat kasali kayo. Okay. Ano sa tingin ninyo ang mga katangian na gustong driver ni De Lima? Papasa kaya si Torre? Oo nga, no? Ba't siya magka-close ba sila? No? Pumunta siya Oo nga, no? Anong meron? No? Para siyempre, pag minsan pag nabigo ka sa buhay, ang lalapitan mo yung mga ka-close mo. Close pala sila. Isipin mo, yan ang una niyang binalaw. Happy birthday, De Lima! Sana mapunan lahat ni Torre ang pagkukulang ng iyong driver. Na ginugunita ang kanyang kaarawan ngayong araw. Sa tanong na kung kamusta ako, naghahanap buhay. Ito malikot. Ayaw pa sabihin, nabigo ako Tinanggal ako Some of the things were said in the past days by other people. Tanggal yung angas niya, no? Natanggal. Nawala yung aura ng angas ni Tom. I'm still composing my thoughts. Hindi siya makasagot, no? Kung kamusta na siya, ganyan-ganyan. Nakakaawa to si Torre. Nakakaawa, Sabi nga ni Baton, naawa siya. Kasi mamaya may kukwento ako bakit na parang kawawa. Ako, hindi ako naawa, pero mukhang kawawa talaga. I'll be making a statement in due time. Sabi ni Torre, wala siyang tampo kay Pangulong Bongbong Marcos na nag-utos sa kanyang pagsibak at nagtalaga sa kapwa Ilocanong si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates bilang officer in charge ng PNP. Look at me straight in the eye. Look at me straight in the eye. Nakikita sa mata. Nakikita kahit sa ngiti mo, hindi siya yung talagang ngiting tagumpay. Hindi. Kalokohan naman ito. No hate ulit kay Torre personal na buhay. Wala tayong sama ng loob. Kahit sa may look into my eye. Pero yung mata mo talaga, iba. Iba nung naging, naging general. Naging 4-star tapos naging PNP chief ka. Iba. Ibang-iba. Kaysa dito sa ngayon mo. No tumayay. Pero wala ka sama na loob. May look at me straight in the eye. Sige, panindigan mo yan. Mamaya babasagin ko yan. Do I look like somebody who is bitter? You think it wasn't fair, sir? Kung ano po yung nangyari? Wala nga akong bitter. Paano loob? And I'm a good soldier. Kung may order, I just follow it. Tinanong din si Torre kung kinausap siya ng para sa akin, hindi good soldier si Torre. Hindi naman siya sundalan. Hindi. Para sa akin, hindi. Hindi siya good soldier. Kasi, yung ginawa niya kay Tatay Digong, saka sa dahig na naman, sa
Sila Kibuloy. Hindi ho maganda talaga yung ginawa. Pangulo matapos ang kanyang pagkasibak. Kung meron man. Ako ng presidente. Executive privilege. Yo! So wala sa sama ng loob. Ang tanong, nung siniba ka ba, kinausap ka ng presidente? Executive privilege. Amin na lang. Ha? Naalala nyo, nung kino-corner ito ni sa Senate hearing ni Cayetano at saka ni Amy. Puro sila executive privilege. Ngayon ginagamit niya ulit hanggang interview, executive privilege. Na bakit? Kasi kung kinausap ka, sasabihin mo, yes, nagkausap kami. Ano pinag-usapan nyo? Hindi ko na, saka na ako magsasalita. Ba't sinasabi mo executive? Hindi ka pa kinakausap, bugok! Lag eh. Hindi ka pa pala kinakausap, Tore. Tsaka tinan mo yung itsura niya ngayon. Ibang-iba na ho kaysa doon sa dati. Nung ano pa lang siya. Sa mata kasi, makikita mo sa mata, mga kapatid. Ito, yan. Ulitin ko, wala ho tayong sama ng loob kay Tore. Ginagalang ho natin ng mga kapulisan. Pero ito, iba na ho yung aura niya. Kahit nung napanood ko, hindi na katulad nung dati. So, kayo, ano sa tingin nyo? Okay lang ba sa kanya? Hindi ba siya apektado? Siyempre, sasabihin mo yan sa harap ng maraming tao. Kasi, ayaw mong makitang nasaktan ka. Yun lang ang para sa akin. Ewan ko, mali mo, totoo naman talaga na hindi siya nasaktan o ano man. Pero para sa akin, nakikita ho kasi sa mata. No? Sa mata niya, nakikita talaga.